Hello mga kasari, good afternoon. Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video guys, marahil ito ay na-vlog ko na, pero iba-vlog ulit natin ngayon dahil gusto kong matulungan yung mga bago pa lang na gustong magtayo ng sari-sari store or mag-uumpisa pa lang. So ang topic natin guys is kung paano lalaki ang sales ng tindahan mo. So, ngayon kasi mga kasari, medyo nakakaranas tayo ng magandang sales. Kaya naisip ko tong vlog na to. At medyo related siya sa bago kong upload ngayon na vlog. Ngayon talaga, yung in-upload ko. Medyo related itong iba-vlog natin ngayon na pang-upload naman natin bukas. So, magkasunod po siya. So, ngayon kasi mga kasari, okay na okay yung sales natin ngayon. Kahit medyo maulan, medyo mabili po ang ating tindahan ngayon. And very, very thankful po ako kay Lord at sa mga customer po natin. Always ko po yung pinagpapasalamat dahil hindi po tayo nasisiro palagi. Basta, ayun nga po, ang number one po na ginagawa ko mga kasari para lumaki po ang sales ko dito is yung performance ko dito sa sari-sari store. Pinapanatili ko mga kasari na kung alam ko na mabenta yung item na yon, dun talaga ako nagpo-focus na hindi ako mawalan ng stocks. Yan talaga ang mahalaga sa panahon ngayon mga kasari na pinagtutuunan mo ng pansin. Kung ano yung mabenta sa sari-sari store mo, yun yung damihan mo ng stocks. Kasi depende sa weather kung ngayon tag-ulan. So ano ba ang mabenta sa sari-sari store mo? Tuyo, itlog, bigas, noodles, 'di ba? Yan yung mabibili kapag maulan. So yan, diyan po tayo mag-focus. Yun sa mga lagi pong hinahanap sa ating tindahan. Lalo po ngayon maulan. Ngayon po medyo bumebenta sa akin kahit maaga pa lang. Ang Red Horse kaninang umaga, may benta na tayo sa Red Horse. Kasi nga, yung iba gustong magpainit, 'di ba? Kapag umiinom daw ng alak, nakakapagpainit ng katawan. Tapos, syempre mga kasari, ang number one na mabili dito sa tindahan ko at mabili din sa ibang tindahan ay ang sigarilyo. Talagang hindi po talaga mawawalan ng customer sa sigarilyo. So, meron lang guys dumaan. So, para kasi sa akin mga kasari, para lumaki yung sales mo, pangalawa, diba, ang number one is mag-focus ka sa mga paninda na mabili sa'yo. Pangalawa is yung consistency mo as a sari-sari store owner na kung gusto mong lumaki yung sales mo, dapat hindi ka tanghaling magbukas. Agahan mo yung pagbubukas ng sari-sari store mo at magpalit ka ng sarado. So, yun po talaga ang nakakalaki din po ng, ng sales kapag sa umaga, lalong-lalo na mga naghahanap ng mga pang-ulam, ng bigas. Diyan po talaga tayo magkakaroon agad ng benta. Yan yung nagpapalaki ng natin mga bumibili ng mga ulam natin dyan sa rep, mga frozen, tapos bigas, kapag may bumili sa'yo ng 5 kilo, ang laki agad ng benta mo, 'di ba? So, ayun, dyan tayo mag-focus guys, yung consistency natin sa pagbubukas at pagsasara ng sari-sari store. Meron lang mga kasaring nagpa-cash in at bumuhos na rin ang ulan, kung naririnig nyo guys. So, kapag maaga kasi tayo mga kasari nagbubukas ng sari-sari store natin, maaga din tayo nagkakabenta. Lalo na kapag umaga guys. So, kapag tanghali ka naman magbukas na, mga alas 10, alas 11, yung mga time na yan, wala masyadong bumibili. Depende kapag may nagme-merienda. So, yung kung maaga kang mag-umpisa, maaga ka rin magkakaroon ng benta. Pero kung tanghali ka nang magbukas ng tindahan mo, medyo late ka na rin magkakaroon ng malaking benta. So, depende talaga sa'yo as a sari-sari store owner kung magkakaroon ka ng malaking benta. Nasa sa'yo talaga yan. Nasa sipag at tiyaga mo. Kung gusto mo talaga ng malaking benta. And, naman mga kasari, kaya din lumalaki yung ang lakas na ng ulan. Pakita ko sa inyo guys. Ang lakas na ng ulan. Buti na lang may trapal tayo dyan mga kasari. Yan o. Nilagyan ko ng tukod yung trapal natin para hindi naampias dito sa ating bilihan dyan. So ayan o. Mapapansin nyo hindi basa. Kasi ang laking tulong guys ng trapal natin dyan sa harapan. Buti nga walang nadaan na malaking sasakyan. Hindi siya nasasagi dyan. So, ayan. Medyo tumila na guys ang ulan. Kaya din lumalaki yung sales namin guys dito sa sari-sari store kasi
masipag kaming mamili ni partner. And kapag may benta na talaga yung tindahan, kahit pa man 1,000 yan or 1,500 lang yung benta ng tindahan, agad-agad namin niyang pinangpapamili. Pupunta agad kami dito sa malapit na wholesaler, sa Jim's Grocery, namimili agad kami, or kaya nagpo-Pure Gold silang kami para medyo malapit. Namimili agad kami ng mga paubos na at ubos na paninda dito sa sari-sari store. Hindi po namin hinahayaan na may isang item na ubos na. Talagang namimili po kami agad-agad. At actually, kahit may mga deliveries po tayong dumadating, today, naglista na rin po ako ng mga papamilihin po namin tomorrow kapag medyo maganda na ang panahon. So, eto na po. Sobrang dami na po agad-agad. Kahit halos araw-araw po kaming namimili, araw-araw din pong may nauubos sa paninda po natin. At magandang senyales po yan mga kasari sa ating sari-sari store. Ibig sabihin yan, malakas po talaga ang sales po natin ngayon kasi halos araw-araw ay may napapansin ako na ubos sa ating mga paninda. So ayan po oh. 'Di ba kakapamili lang namin nung Sabado. Ngayon ay Monday. Pero ang dami na naman pong ubos sa ating mga paninda. So yan po ang sign na mabenta po ang sari-sari store nyo kapag laging nauubos ang paninda nyo. So ayun po mga kasari. Kaya din dahil sa kaya malaki yung sales namin. Hindi namin hinahayaan na parating wala nung item na yon, nung item na yan. Namimili po kami agad. Kaya nga po, ang sabi ko sa inyo, nasa sa kamay nyo ang paglaki ng sales ng sari-sari store nyo. Kapag masipag kayo, doble yung sipag nyo, triple yung sipag nyo, yung tiyaga nyo, lalaki po talaga yung sales ng inyong sari-sari store. At kaya din siguro mga kasari, malaki yung sales namin ngayon kasi halos ng mga tindahan dito guys ay hindi sila consistent. Tulad ngayon yung malapit sa akin na tindahan, sarado sila ngayong Monday. Hindi talaga at all nagbukas. So yung mga bumibili sa kanya na iba, dito napapabili sa akin. At ayun guys, nadadagdagan yung sales ko. Pero hindi ko naman mga kasari ikinatutuwa na sarado yung tindahan na yun. Siguro may pinuntahan silang importanteng bagay na kailangan puntahan kaya sila sarado ngayon. So, ayun, maigi na lagi din tayong handa mga kasari kasi may mga ganyang instances talaga na biglang magugulat ka na lang na yung may ibang customer na bumibili sa'yo hindi mo naman talaga regular customer. Kaya maganda na may paninda talaga tayo na nakahanda dyan na marami talaga. Hindi naman marami or kumpleto, ganyan. Kahit na sabihin nating 2, 3 lang yung stocks mo ng item na yan, ang mahalaga meron ka. At kapag may naghanap nun sa'yo na customer, meron kang maibebenta sa customer. Yun yung kahalagahan mga kasari. At isa din na nagpapalaki ng sales dito mga kasari is yung tingin ko related to, yung lagi po tayong may pamalit sa mga buo nilang pera. Like sa 1,000 tsaka sa 500 po nila. Kasi kung wala ka laging pamalit, 'di ba, yung customer umaalis, pumupunta sa ibang tindahan para doon sila bumili. Kasi doon mapapalitan yung buo nila. Ayun guys, nahinto lang tayo dahil may nagtanong sa akin guys ng magde-deliver ng gasol. Hindi alam kung saan nakatira yung dideliveran niya. So, ayun nga, nakakadagdag talaga ng sales mga kasari kapag lagi tayong may pamalit sa mga binabayad ng customer natin. Kasi minsan, hindi lang naman nagpapapalit yung customer minsan talaga, wala talagang magpalit dun sa buo nila. Ako naman guys, hanggat meron ako at bibili naman yung customer, pinapalitan ko. Pero kapag wala talaga, wala. Kapag meron namang magpapapalit tapos hindi naman bibili, depende pa rin sa akin guys kung papalitan ko. Kapag madami akong pamalit dyan, nagpapalit naman po ako kahit papano. Pero kapag alam kong limited lang yung pamalit ko dyan, it's a no. Hindi po ako nagpapalit sa mga nagpapapalit lang. So, ayun po mga kasari, malaking impact din na lagi tayong may pamalit sa mga buo nila. Kasi nga, ayun, minsan 'di ba 1,000 yung dala nila. Tapos halagang 200, 300 plus pala yung halaga ng bibilhin nila. So ang laking naidagdag sa sales natin, 'di ba mga kasari? Lalo na kung 1,000 yung dala nila tapos 5 kilong bigas pala yung bibilhin nila. Di ang laking tulong din noon mga kasari, 'di ba? Malaki din yung idadagdag din noon sa iyong benta. Kaya mahalaga din na lagi tayong may pamalit. So ano pa ba?
Ngayon, ang nagpapalaki din ng sales namin dito guys, kung bakit lumaki yung sales namin ngayon, siguro dahil ayun, na-share ko na nga kanina yung sa stocks ng mga mabebentang item. Yun talaga yung pinaka numero 1. And siguro mga kasari, yun lang parang nasabi ko na lahat, yung consistency sa pagbubukas at sara. Ako talaga mga kasari, nagsasarado lang ako every Saturday morning kapag namimili kami sa Genstar sa palengke at Pure Gold Gen 3. So, every Saturday morning, yon, doon lang kami nagko-close. Araw-araw po kaming open. Monday to Sunday, open po kami. So, hindi po talaga ako nagko-close kasi mga kasari, gusto nating makaipon. Kaya tayo hindi nagsasara ng tindahan. Plus, hindi din naman natin pinapabayaan ang ating health. So, hindi naman kami sobrang tipid. Magastos kami sa pagkain, pang-ulam. So, hindi namin pinapabayaan ang sarili namin basta sa pagkain. And hindi din kami maluho. Maluho lang sa pagkain. Pero hindi kami nag-o-order ng Grab, Foodpanda. Minsan, kapag may ekstrang pera. Ganyan. So, ayun lang. Yun lang mga kasari ang masashare ko sa inyo. Tips para lumaki ang sales ng tindahan mo. So, siguro, i-share ko na rin guys. Ayun nga. Siguro yung maging one-stop shop ka. Meron kang GCash, meron kang bigas, meron kang alak, meron kang sigarilyo, may baboy manok ka, may mga frozen ka dyan, mga tosino, longganisa, skinless, nuggets, ganyan, lahat meron ka. So, doon mo masasabi talaga guys na lalaki yung sales mo. Kasi kapag kailangan ng customer talaga, yung mga bagay na kailangan nila, tatakbo yan sa sari-sari store mo. So, yun lang talaga mga kasari ang aking vlog for today. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!